Tatay Digong, sa inyo, lagi po kaming kasama nyo hanggang sa huli. Hindi po namin kayo iwanan. Mahal po namin kayo, Tatay Digong. Ipaglalaban po namin kayo. Gisulbag mo ang among suliran, gidasig mo kami ialagaran, kanunay ka sa among kiliran. Giagat mo kami sa kaayuhan, giluwas mo sa daghang pagsulay. Sa panahon sa among kalisdanan, gisaknay mo kami sa imo pagmahal. Sasabihin ko kay Tatay Digong, hindi ka nag-iisa. Nandito kami sa bayan ng Pilipino. Hindi yung sa sumusuporta lang. Humahanga kami sa lahat na nagawa mo sa bayan ng Pilipino. Yun yun. Nag-aangko para sa imuha, and also Tatay Digong, we are here always to support you po. Hindi po kami tatalikod sa inyo po. Andito lang po kami. Ito ang tanong, I cannot make you happy. But ito ang i-guarantee ko. Remember, I can make your lives comfortable habang hindi kayo itatrabaho pa tayo. Thank you. This will be a long legal proceedings. I say to you, I will continue to serve my country. So be it. Oh, ganun na. This is the issue. Salamat. Duterte! 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 Pwede mo ba nating ipakita ang pagmamahal natin kay Tatay Digong? Itaas po natin ang ating mga watawat. Ipakita po natin sa buong Pilipinas. Ipakita natin sa buong mundo na hindi natitinag ang mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! 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 Mga kababayan, nagtipon-tipon tayo muli dito dahil isa lang ang hiling natin. Ibalik po nila si Tatay Digong. Ibalik po nila
ang presidente na minamahal natin hanggang ngayon. Sino po ang naniniwala na sa madaling panahon muli nating makakasama si Tatay Digong? At kaya mga kababayan, bago po tayo mag-proceed sa ating programa, amin pong tinatawagan ang may-ari po ng Hyundai NCV 3644 NCV 3644 na atin pong ating sasakyan dahil may dadaan po. Muli, tayo ay nandito dahil sa isang dalangin. Dahil sa injustices na ginawa ng administrasyon laban kay Tatay Digong, hindi lang kay Tatay Digong, maging sa lahat ng mga Duterte. May ginawa pang masama ang mga Duterte. Ano lang ang nasa isip ni Tatay Digong? Na tayo ay maging ligtas mula sa kriminalidad. Tayo ay maging ligtas mula sa CPP, NPA, NDF. Maging ligtas mula sa mga drug addict. Pero anong ginawa nila sa ating Tatay Digong? Kaya tayo mga Pilipino ay nagkakaisa ngayon at isinisigawan natin sa buong mundo at sa International Criminal Court. Ibalik nila si Tatay Digong. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! At sa mga oras ito mga kababayan, para magpatotoo pa sa mga sakripisyo at mga ginawa ni Tatay Digong sa ating Pilipinas at magpapatotoo rin sa opresyon, sa panggigipit ng kasalukuyang administrasyon. Atin pong tawagin ang isa sa mga political vlogger na hindi iniwan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Atin pong tawagin at bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Banat! Bye! Taas ang kamay na mga nabudol! Sino dito ang mga nabudol? Lahat tayo na budol. Hindi kasi kayo nakinig eh. Biro lang. Pero, Alam niyo po, hindi ko po talaga alam ang sasabihin ko dahil ilang araw na po kung walang tulog. Ilan dito ang walang tulog? Hindi kayo makatulog dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Ilan sa atin? Alam nyo, mga kababayan, sinabihan po tayo dito na wag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Alam ninyo na abusado na ang gobyerno nito. Kung hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Traitor sa bayan na ito. Tandaan nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon. Sinasabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para ulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwedeng sundin ng isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10, basahin nyo. Sundin mo man ang lahat pero may mamiss kang isa. Guilty ka sa lahat. Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. Susubukan ko lang
to the international media, this is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No! This is about humanity. They kidnapped our president. What will you do? Uulitin ko po, hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebellion. Dahil ako po ay against God. Dahil I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay nilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si tatay kagabi? Kung hindi ka natuturog doon, hindi ka Pilipino. Ang dami ko napanood mga kababayan, hindi mo sila political, pero nga nakita nila yun, natutulog sila. Bakit? Ang isang Pilipino nakaupo sa puti. Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerika ang puti ang umuusik sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto nyo usigin sa korte ng Pilipinas. Yan ang tama, due process yan eh. Pero puti, hindi kami papayag dyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala nun. Baka naman hindi tuloy-tuloy ito. Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy. Inusik ng mga maling warrant. Kulang tayo lahat ng vlogger. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Upo daw kuya. Upo kayo. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong tulog pa. Kailan kayo gigising pag may mangyari na kay Pangulong Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sara, ikulong din siya? Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ako sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa iba't ibang parte ng probinsya, nagising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to, meron lang akong isang tatawagin. Itong tao na to, noong pasasalamat sa Luneta, ay binu. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na wag iboto ang bangan. Alam niyo po, bago mag-eleksyon noong 2022, 3 beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap, nagkikwentuhan. At tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niyang maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit nandun yung anak niya? Alam ko, maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos, mag-isip, gusto lang kapakanan sa bayan, ay kukulong nila. At ito po ang isa sa mga binu nung panahon ni Pangulong Duterte. Tawagin ko po si Konsehal Mocha Usod.